Sir, Oo. hindi kayo nag-attend doon sa isinagawang hearing ni Senator Amy Marcos ng intention nga ay alamin kung nagkaroon ba ng due process doon sa ginawang pag-aresto at pag-turnover sa dating Pangulo sa ICC. Ang sabi kasi ni Senator Bongo, too late the hero. Ganun din po ba yung impormasyon nyo? Ganun din di ba yung inyong pakiramdam at pananaw dahil sabi nga ni Senator Bongo, andun na, nasa ICC na ang dating Pangulo. Parang gano'n nga ang unang pagtingin ko dahil kahit anong gawing hearing natin dito, hindi mo naman talaga maibalik yun si Pangulong Duterte unless makumbinsi yung ICC, no? Dahil nandun na sa kanila ang kustudiya ni Pangulong Duterte. Kahit na anong gagawin natin pulisiya dito, mahirapan na tayong maipabalik siya. Pero ganun pa man, ako ay nagpapasalamat pa rin sa hearing na ginawa ni Senator Amy dahil at least nabuksan yung mga issues na gusto nating masagot. Maraming nakita natin doon na mga binayulit nila ng mga provisions ng batas. At least nabigyan ng linaw yung mga iniisip natin. Although magkakaiba rin po ang interpretasyon ng mga legal luminaries kasi dun sa hearing sinabi na baka hindi pala red notice kung hindi diffusion lang yung na-present, pero sinasabi ng ibang mga legal luminaries hindi na daw ho yun issue. Ang importante talagang merong nakalagay doon na wanted person ang dating Pangulo at may warrant of arrest na ang ICC. Kaya nga, ang hindi naman natin kini-question doon yung validity ng warrant o wala, di ba? Kasi andun na, tinanggap na nga ng ICC, nandun na sa kustodiya. Otherwise, kung walang warrant of arrest, pinabalik nila yon si Yes, Pangulong Duterte, di ba? Hindi nirelease nila yon, pinatay dito kung walang warrant. So, wala nang question dyan sa validity ng warrant. Ang question na lang dyan yung cooperation natin. Kung bakit tayo nag-cooperate based doon sa Interpol diffusion Notice. diffusion notice nila. So ano ba, kaya pala tayong diktahan ng Interpol? Are we not a sovereign state na pwede magsabi na maging consistent man lang sana ang ating Pangulo na pwede naman niya sabihin sa Interpol na sorry, we cannot enforce that ICC warrant because matagal na namin sinasabi na walang jurisdiction sa amin yung ICC na yan. Pero bakit ginamit ang Interpol? Napaka-obvious. Ginawang lame excuse ang Interpol para talaga mabiyahe si Pangulong Duterte doon, di ba? Sabi pa nga nila, 3 o'clock pa daw. 3 o'clock daw nila ng madaling araw natanggap yung warrant of arrest. Pero, naka-deploy na sila the day before. Anong ibig sabihin yan?